Well, mga kapopong, kumusta? Anyway, isipin nyo na kung ang Pilipinas nagmamanufacture o gumagawa ng sarili nating mga armas sa military. Well, ang sarap pakinggan, no? Well, actually, isa yan sa mga ini-envision ngayon ni na PBBM at Senator Zubiri. Natingnan nyo ito, ha? Isipin nyo na ang halos karamihan sa mga armas na ginagamit ng ating mga kasundaluhan made in the Philippines na. At hindi na tayo umaasa sa mga donation ng other countries. Anyway, kung mangyayari nga itong pag-develop ng sarili nating mga armas dito sa Pilipinas, ay isa na ito sa mga posibleng paraan upang ipakita hindi lamang sa China, kundi sa mga karatig bansa rin natin na seryoso talaga ang Pilipinas upang ipagtanggol natin ang sariling bansa natin even without the help of other countries. Pero bago natin ipagpatuloy ang patungkol dito mayroon muna pala akong isang mahalagang tanong sa inyo, ha? Nabalitaan nyo ba yung isang politiko dito sa Pilipinas na nagsuggest noong isang araw na i-republish daw o muling gawin itong BRP Sierra Madre doon sa Ayungin Shoal? Actually, ganito kasi yan. Kung ikaw ang tatanungin ko, is it practical pa ba na buhayin o gawin itong barko na ito? Well, okay lang bang i-comment mo muna ang iyong sagot sa baba? Well, actually kung ako kasi ang tatanungin nyo, ay wala naman talagang masama doon sa plano noong politiko na yun. Pero practically speaking, at kung pagmamasdan natin ang current situation nitong barko na ito, ay parang ang mas maganda ata bumili na lang ng bagong barko ang Pilipinas gamit yung pera na balak gamitin upang i-republish itong BRP Sierra Madre. At ito pa ang isang malaking katanungan, ha? Halimbawa nagkaroon nga ng budget yung politiko na yun para nga doon sa republishing na balak niya doon sa BRP Sierra Madre, ang tanong naman ngayon, saan naman gagawin o i-republish yung barko? Doon ba mismo sa Ayungin Shoal? Doon sa gitna ng dagat? O ang balak ba noong politiko na yun kunin na lang yung BRP Sierra Madre patungo sa Palawan o kung saan man para magawa lang itong barko na ito? Well, alam niyo naman siguro na kung gagawin ito baka 2 araw pa lang simula noong tanggalin o hatakin itong barko na ito sa Ayungin Shoal paniguradong uukupahin agad ito ng military ng China at posibleng wala ng mga Pilipino na makalapit sa lugar na yan. While kung ito nga ang Coast Guard ng Pilipinas wina-water cannon ng Coast Guard ng China, what more pa kaya itong mga simpleng mga Pilipino na nangingisda doon sa lugar na yun? Well, may point naman, di ba? At uulitin ko, ha? Wala naman talagang masama doon sa plano noong politiko na yun. Pero let's face the reality na mas practical nang bumili ng bagong barko kaysa gastusan pa ng ating gobyerno ang republishing nitong barko na ito. Well, may point naman, di ba? Anyway, dumako na tayo sa ating main topic. Well, para pala sa mga hindi nakakaalam, ito kasing si Senator Zubiri nag-file nitong SB 315 o itong Philippine Defense Industry Development. At sa madaling paliwanag nitong iminumungkahi ni Zubiri, which is correct me if I'm wrong na lang, ay basically panghihikayat ito sa mga businessmen upang mag-invest sila sa mga defense at military hardware dito sa Pilipinas. Yes, mga kapopong, mismo sa Pilipinas nga gagawin yung mga armas. Pero ang tanong, bakit nga ba ito naisip ni Zubiri? Well, para pala sa mga hindi nakakaalam, ay actually ang Pilipinas kasi ay kabilang sa top importer sa Asia na bumibili sa ibang bansa ng mga defense equipment, which is gumastos pa nga ang ating gobyerno ng halos 16.9 billion pesos noong 2021 para sa iba't ibang klaseng military defense equipment. 16.9 billion pesos na paniguradong kung pro o anti-government ka man ay paniguradong mag-a-agree ka rin na mukhang maganda talaga itong plano ni na PBBM at Zubiri, di ba? O habang panahon na lang ba na aasa ang Pilipinas sa mga donation o bigay ng ibang bansa? Well, kung ang South Korea nga at North Korea may kakayahan na silang gumawa ng mga sarili nilang mga military defense equipment, what more pa kaya ang ating bansang Pilipinas na may history na noon na nagtry ang Pilipinas na gumawa ng sarili nating mga armas? Yes, mga kapopong, at ito nga noong panahong ito pang tatay ni PBBM ang presidente ng Pilipinas. Honestly, mga kapopong, kahit ako naman ayaw ko naman talaga na makipag-away ang Pilipinas sa China dahil
Dahil in reality ay wala naman talagang laban ang Pilipinas kung magkakasagupa ang military natin versus military ng China. Pero syempre hindi habang panahon ganito na lang lagi ang sitwasyon, naaasa na lang lagi ang bansang Pilipinas sa tulong ng ibang bansa para lamang maprotektahan natin ang sarili nating bansa. Pero kung kayo naman ang tatanungin ko, ay sa tingin nyo ba maganda itong plano ni Senator Zubiri at PBBM na magkaroon tayo ng mga sariling factory dito sa Pilipinas na gumagawa ng iba't ibang armas para sa ating military dito sa bansa? At ano pala yung masasabi nyo doon sa isang politiko dito sa Pilipinas na nagbabalak na i-republish ulit itong BRP Sierra Madre? Well, syempre gusto kong malaman ang inyong mga opinion, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may natutunan o nalaman ka sa video ito ay mag-subscribe ka naman. At ito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te Amo!